tayo nagbabalik sa ating palatuntunang hashtag Blessings with Bishop Milo at ang ating dalawang kabataang mga kaibigan, si Ina at saka si Johnny. Kanina narinig natin yung karanasan ng pagkawalay ng ama ni Johnny. Ngayon, pakinggan naman natin si Ina. Ina, kumusta naman yung karanasan sa grieving or suffering? So, back in 2014, so namatay po yung lola ko. So, kumbaga, siya na lang po yung lola ko na nag-iisa na kasi wala na akong nakilalang lola ay grandparents sa father side, so sa mother side, mother niya. So, kasama ko po siya lumaki, and then May noon, for like how many years nasa bahay po namin siya. And then May noon, nung nag-decide po siya, and the-request na din po niya sa parents ko na ipadala na po siya sa province. And then, October, doon na po namin nalaman na namatay na po siya. So yung narinig mong yun, what is going on in your mind and heart? Yes, yung initial reaction ko po talagang umiyak ako. And nung time po na yun, kumbaga parang closing party po ng SEM po namin kasi college po ako noon eh. So pumunta po ako ng closing party namin na nagmumuto po yung mata ko. It was so hard kasi parang feeling ko, ba't wala ako sa tabi niya nung namatay siya? Parang hindi ko man lang nasabi na mahal na mahal ko siya, hindi ko man lang nasabi na thank you so much sa pagbabantay mo sa akin tuwing wala yung parents ko sa bahay. Parang sobrang dami pong tanong sa isip ko. And then we decided, October 14 po na. So October 16, my family decided na pumunta po sa province. So yun po. Pero hindi din po naging ganun ka as expected na magiging maayos yung purol niya. Kasi po yung tita ko na pinag-istayan ng lola ko sa province, gusto po niya sa bahay nila iburol. Pero po, yung bahay po nila sa gitna ng bukid. So, pagdating po namin doon, wala po talagang tao. And then, parang sobrang sakit po nung kasi para mahal mo yung sa buhay, ba't wala akong dumadalang dahil ba malayo yung lugar o dahil wala nagmamahal sa kanya? Parang ganun po yung mga tanong sa isip ko. And then, nag-decide po yung magkakapatid, yung mga tito ko na ilipat po doon sa medyo city na sa kanilang kapatid sa Pangasinan. Okay. Siguro, Bishop, kailangan sana makita natin yung lahat ng ito, grieving and suffering, pero through the eyes of faith, no? Nag-question ba kayo tungkol kay God o yung kumusta naman ang acceptance na yung father o kaya sa yung lola? Sa akin naman po, connection ko rin si God, pero hindi naman po ganun lagi na parang bakit ganun. Pero natanong ko rin po sarili ko, bakit kinuha, hindi naman po nagalit sa kanya, bakit niya kinuha agad-agad? Kasi marami pa siyang kailangan gawin sa family namin. Marami pa siyang kailangan asikasuhin at gawin. So, naman, Ina? Napatanong po ako sa sarili ko, bakit hindi man lang kami napaabisuhan? Siyempre ba, inevitable yung death, pero parang wala kaming idea at all, kasi dati pa naman po siya nagkakahika. Okay naman, tapos ba't ganun po? Ito bang mga experience na to na loss of a loved one, dinala ba kayo closer kay God? O kaya bumukas yung mundo ninyo sa Diyos, ganon? Opo. Kasi nangyari rin sa akin, sa aking mother, yun naman talaga, bukas na bukas kasi knowing that she is already in heaven. Parang, on one hand, malungkot kami, pero on the other hand, parang, meron naman peace because nandun po siya sa heaven, katabing-katabi ni Kristo. So, sa akin po, yes. Kasi, nung buhay pa po yung lola ko, parang lagi po yung sasabi, gusto niya na magpahinga. And then, I realized na talagang grinhat lang ni Lord yung gusto ng lola ko. Kasi parang sobrang bait pa rin ni Lord kasi alam ni Lord yung nararamdaman ng lola ko na matanda na siya na gusto niya kasama yung lolo ko. So, ayun po. Thank you pa rin po kay God kasi nakapagpahinga na siya. Okay. Si Bishop naman, hindi naman, wala naman sa inyong namatayan, yung father mo rin pala, no? Oo. Kaya medyo nauunawaan ko din yung mga tanong nila, yung una, nandun na yung, parang di ka naman nagagalit, pero nagtatanong ka, bakit kinuha ang father ko, no? O kaya tanong mo, bakit di ba lang ako naabisuhan, sana nandun ako nung namatay siya, no? At these are human questions, Okay lang magtanong. Okay lang magtanong. Kasi, parte yan, Pag hindi ka na nagtatanong, parang hindi ka na tao, Mahalaga yan,
Pero sabi nga, yung tanong din kanina, saan ba patutungo yung tanong? Di ba? Kasi may tinutumbok ang isang tanong eh. Ano yun? Isang sagot. Tama ba? No? So, dun sa bakit kinuha ni Lord ang Father ko, ganitong edad, marami pa siya magagawa. Bakit di man lang kami naapisuhan? Sa totoo lang, mahirap sagutin yung tanong niya. Mananahimik ka lang. At sa tingin ko, yung pananahimik, diyan nagbubukas ang pagpapalalim ng pananampalataya. It deepens your faith. Kasi tayo, sanay tayong isang tanong, isang sagot. Pag may tanong ka, may sagot ka, check. Pero pag may tanong at hindi mo masagot, bubuksan mo lang yung palad mo, yung puso mo. Di ba? And then, magtitiwala ka na lang na bahala na ang Diyos. Siguro itong part na ito, pwede na kayo magtanong kay Bishop, no, yung mga questions na ano. Yung ano lang, yung Bishop, ako lang siguro sa mga ganito na yung bang from experience of death, parang mas naranasan natin na mas buhay ang Diyos, no? Like for example, siguro sa aking case, nakita ko yung buhay, yung essence ng buhay ay hindi doon sa mga rangya o yung ano, pero yung essence ng buhay nasa Diyos. Tama po ba yun? Ganun po ba yun, Bishop? Actually, nagtatanong na sila kanina eh. No? Yung sinasagot ko na walang katugunan din yung tanong nila eh. Kaya ang sagot, lumalabas, napapalalim yung pananalig natin, yung pananampalataya natin. Kasi siguro yung una lang pwedeng itanong natin eh, bakit hinayaan ng Diyos Ama na ang kanyang anak ay magpakasakit at mamatay sa krus? Parang ang hirap eh. Pwede mo bang sabihin na basta na lang na para sa kaligtasan natin? Di ba? Kung isipin mo, parang ang hirap. Ang hirap sagutin nun eh, kasi sarili mong anak mamamatay. Di ba? Iaalay ang kanyang katawan ng dugo. Pwede naman tayong iligtas ng Diyos sa maraming paraan. Di ba? Pero, pananampalataya, pananalig, yun ang sagot eh. So, napalalim ba yung pananampalataya? Tingin ko, sagot ko, oo eh. No? Kasi, ang katunayan nito, naglilingkod ka sa simbahan, Kung sa gitna ng lahat ng dinaanan mo, malaking dagok sa iyong buhay na wala isang mahal mo sa buhay, ba't ka pa magsiserve kay God? Ba't ka pa magsiserve sa church? Pero nandiyan ka pa rin. Ano sinasabi nun? Parte ng buhay yan. Pero lahat yan ay ang nangyayari, napapalalim yung pananampalataya at nakikita mo na ang Diyos ang sasagot sa lahat. Very quickly lang. Pasensya na, no? Nag-ano tayo, no? Siguro, mamaya pag-usapan natin kung ano mga realizations ng ating mga youth, no? Bishop, sa pagbabalik ng ating palatuntunang #blessing.